stand to hear the glorious gospel that we delivered our beloved minister, Julie James Ford Almeida Jr. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you. Really appreciate your being. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, saints of God. Konti lang naririnig ko. Hallelujah. Punong-puno tayo dito sa loob ng Amoranto. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. We give the highest praise, glory, honor, and majesty to the King of Kings, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The one true God, our Savior. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. First of all, we want to thank you, Father God, for bringing us all together here in one accord to praise you, worship you, to celebrate the 24th victorious Talipa Peace Mission anniversary. We thank you, God, hallelujah, for bringing everyone here safely, Father God. We thank you, Lord God, for moving in our midst, for filling us with your sweet Holy Spirit, and as we listen to your holy word, leading praise of our pastor, for praise of our pastor, we pray, O Lord. Anoint your word and your servant, for without you we are nothing. Help me bring forth your message with your love, power, O God. Touch our hearts, make us understand your holy word. Remove doubts and unbeliefs, bind the power of darkness, cast out in the mighty name of Jesus. And everybody say amen. Praise the Lord. God bless you. You may be seated. The Bible says, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Amen. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, as faith follow, considering the end of their conversation. 1 Thessalonians 5:12 and 13, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Psalms 112:16 says, surely he shall not be moved forever, for the righteous shall be in everlasting remembrance. So lahat ng ating isinasagawa dito sa banal na upasan, sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, nakasulat lahat sa Biblia, sa banal na kasulatan, mga minamahal. We give double honor, respect to the man of God, the prophet of God. Hallelujah, the end-time prophet of God. And we always remember and cherish the precious memories and Pastor Linis Almeida. Our blessed memories and teachings will be part of our lives forever. Amen. Lahat tayo narito sa katawan ni Kristo, one in the body of Christ. Amen. Baka nating mahal Panginoon, isang malakas na palakpak, papuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo nagkakaisa. Amen. Tayo nagkakaisa. We stand strong. We stand united. We will continue to serve the Lord. Amen. We will continue the legacy of our beloved parents in the Lord. Everybody say amen. Hallelujah. Bagamat tayo nasa kalungkutan, amen. Pero sa isang banda, mga minamahal, ang ating mahal na pastor, nandun sa piling ng mahal na Panginoon, siya'y nagagalak. Ito ang kanyang hangarin na makapiling ang ating mahal na Panginoon. Kagaya na sinabi ko nung last Sunday, mga minamahal, for the last 20 years na wala ating beloved na lamang ang kalungkutan, ang pananabik na makapiling ang ating beloved na mamahal ng tao Diyos,
sa ating beloved assistant pastor, and yet, say ang mahal na pastor, tayo'y yan for the last 20 years. Nabot natin ang pagkakataon na to na kaya na natin tumayo sa ating dalawang paa, sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Hallelujah. Palalan natin so ating ipagpapatuloy, we must continue ang ating paglilingkod sa Diyos na may katapatan, nagsusumigal. Amen. Ang bawat isa, ating ipinagtatrabaho ang ating sariling kaligtasan. For 5 decades of the ministry, nariyan ang kanilang pagpapagal. Imagine, for the last 50 years, sa banal na bigay ang kanilang buong buhay, ang kanilang buong lakas, para tayo'y mahatira ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. Ating pahalagahan ang kaligtasan, itinitimpala sa ating mahal na Panginoon. Ephesians 2:8-9 says, for by grace are ye saved, and that not of yourselves, it is the gift of God, lest any man should boast. Walang sino man ang pwede magmalaki sa mahal na Panginoon sapagkat ito'y gantimpala galing sa mahal na Panginoon. Salvation is a gift from God received through faith and not something that can be earned, amen, by our own efforts or deeds. Hindi sa mabubuti nating gawa, kundi dahil sa kahabagan ng Diyos, tayo'y naligtas. Praise the Lord. Kaya sa lahat ng mananampalataya, ating alalahanin lahat ng turo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sundin ito, mga minamahal. Hindi tayo titigil sa paglilingkod sa Diyos. Ito'y hanggang tayo may hininga, habang tayo may buhay, habang tayo may lakas, tayo maglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat nariyan ang kahabagan ng mahal na Panginoon sa ating patuloy na paglilingkod na may katapatan. Let us clap our hands unto the Lord. Amen. Praise the Lord. We extend greetings to all our beloved webcast viewers all over the world, our families here in the Philippines and in the United States. Greetings to my elder siblings, beloved Ate Peach, beloved Kuya June, Minister June. Through the first prayers of all with Pastor, we prayed your quick recovery. Amen. Patuloy na nagre-recover ang ating beloved Ate Peach, and we thank God for that. Hallelujah. And we claim healing in the mighty name of Jesus. We welcome and greet beloved Ate Ted and Minister and Bishop Luke Smith, amen, hallelujah, from the United States, and their children, aming mga pamangkin or nephews and nieces, praise the Lord. Ate Lai, Kuya Rick, praise the Lord, hallelujah. Greetings to my sweetheart Christine, our children, grandchildren. Sila yung biyahe mula sa Estados Unidos, mga minamahal. Narito din namin mga pamangkin mula sa Canada and United States. Hallelujah, our younger siblings and brothers-in-law, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran, nagbiyahe mula sa mga malalayong lugar, mga minamahal, pagpalaing lubos kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga matatapat na mga manggagawa, mga ngaral, hallelujah. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. All choir members, musicians, mga volunteers, security group, mga minamahal, tunay na sa pagkakaisa natin. Talagang naroon ang tagumpay, amen, sa kahabagan ng Diyos. Ito yung mga itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na tayo magkakaisa sa isang layunin, amen, upang itaguyod ang iglesia ng Diyos. Patuloy tayo na mga ngaral, patuloy natin ibabahagi ang salita ng Diyos sa mga himalang ating naranasan, ating naririnig sa banal na pulpito, mga minamahal. Hindi tayo titigil sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ito ang ating gagawin. Imagine, for the last 49 years, ito ang ginagawa ng Jesus Miracle Crusade. 2 lingkod ng Diyos, 2 tao ng Diyos, sumunod sa tawag ng mahal na Panginoon. Sila ng isa ng mahal na Panginoon. Nasaan tayo ngayon? Nasa buong daigdig, ginagalugad natin ang buong daigdig, mga minamahal, upang ipangaral ang totoong salita ng Diyos. 2 tao ng Diyos, they made a difference sa ating lipunan.
dito sa Pilipinas, mga dating masasamang loob, ito narito, nagbago, nagpapatotoo, mga mamamatay tao, mga kriminal. Binago ng Diyos. Mga dating walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Binaali natin mga balatian, amen. Diyan sa Visayas, Mindanao, narating maging sa kabundukan ng Hulusulu, pumunta ang mahal na pastor, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Totoo ang Diyos. Totoo na pinagaling ang ating mga karamdaman. Totoo mga himala, hindi ito kathang-isip. Sino tayo para huminto, tumigil sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? We are God's creation. We are expected to serve God until the very last breath that we have. Ibibigay natin sa mahal na Panginoon. Sabi sa Biblia, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diyos ang mauna sa lahat ng bagay. Secondary na lang ang lahat ng natitira, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga kapatiran dito sa loob ng Amoranto Stadium, isang malakas at buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. For 24 years, we are celebrating the victorious Talipaw Peace Mission, mga minamahal. Nagtagumpay po ba? Amen? 13, 12 kasama ng mahal na pastor, silang lahat ay 13 pumasok sa loob ng kuta ng Abu Sayyaf. Kung ang mga kidnappers, sa mga terorista, kumukuha ng mga bihag galing sa sipadan sa Malaysia, kinuha nila, dinala sa Hulusulu para kunan ng ransom. Ang ating mahal na pastor, anong ginawa? Naghanda ng 35 sacks of rice. $3,000 para makapasok sa loob ng bundok ng Hulusulu. Di natin mapalakpakan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng mahal na pastor, siya ay nagpa-press conference, gustong iligtas ng mahal na pastor si Father Gallardo. Previous mga minahal, nagkaroon 1999 nagkaroon ng sa bombing sa Bible study. They bombed our Bible study also. Sila. They said 3 people outright killed in that bombing. But God raised up again to life. Hallelujah. Hallelujah. Huwag natin kakalimutan ang ginawa ng Diyos. Sapagkat ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man, siya ay Diyos. Siya ang ating mahal na Panginoon. He is the same yesterday and today and forever. Amen. Hindi tayo titigil na ipakita sa sambayan ng Pilipino sa buong daigdig na may tunay na Diyos. Kung may tunay na Diyos na naghimay sa ating mga minamahal, may langit at may yerno. There are 2 eternals waiting for those, for us. Amen. If you serve the Lord, eternal life. If you do not serve the Lord, damnation is waiting for you. Yan ang katotohanan, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So the Bible ay it's so amazing that all that we read in the Bible, nangyayari, it became alive in this ministry. Grabing mga himala, mga minamahal. Na hanggang ngayon mula nang kami bata pa, mga minamahal, kami pumasok kasama ng ating mahal na pastor sa Zamboanga 1995. Mga kabataan pa namin noon, mga minamahal. I was just 20 years old. Pinagbabawalan kami na lumabas
Nung ang ating beloved parents in the Lord hindi nakatingin, nandun na kami sa palengke ng Zamboanga City. Napakakukulit. Pero nandun yung patnubay pag-iingat na mahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. So, si Father Gallardo binihag ng mga Abu Sayyaf by 1999 or year 2000, early 2000, mga minamahal. Nag-offer ang mahal na pastor na puntahan, ipanalangin, maging yung mga 21 sipadan hostages. Ayaw pumayag ng gobyerno. Natural lamang, mga minamahal. Pero sa lingkod ng Diyos, sa tao ng Diyos, na alam niyang siya'y tinawag ng Diyos, inuutusan ng mahal na Panginoon, walang makapipigil sa tao ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinasok ng mahal na pastor with 12 prayer warriors ang kuta ng Abu Sayyaf. Lahat ang sabi ng Biblia, ayon ng Diyos na may mapahamak ni isa man upang dalhan sila ng salita ng Diyos. Mga minamahal, ang kaligtasan ay para sa lahat, hindi lang para sa taga Metro Manila, hindi lang sa taga Luzon, Visayas at Mindanao, maging ang mga terorista, mga masasamang loob, ay may pag-asa kung isusuko mong buhay mo sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. The Bible is regarded as the written word of God, a sacred text comprised of the Old and New Testament. The scripture serves as guide for faith and life, providing wisdom, comfort, and instruction and revelation. Sinasabi ng ilan na tao lang daw, mga minamalang gumawa ng banal na kasulatan. Hallelujah. Of course, hindi na yung anghel ang sumulat, tao ang ginamit ng mahal na Panginoon. As it is written in 2 Timothy 3:16, 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Amen. Itinuturo ng Biblia na bawat bahagi ng banal na kasulatan ay inspirasyon ng Diyos. Nagbibigay ng wastong aral, amen, upang ituwid ang mga pagkakamali natin. Ginagabayan ang mga individual sa makatarungang pamumuhay, amen, at naghahanda sa mga mananampalataya na gumawa ng mabuting gawa. Ito ay paalala na makapangyarihang pagbabago at otoridad ng salita ng Diyos sa paggabay sa mga sumusunod sa Kanya. Ito ang ating gabay, ito ang gabay ng ating mahal na pastor, amen. Ang sabi pa ng Romans 15:4, for whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Para sa ating ikatututo, kaya po sa Tagalog, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Praise the Lord. Sa mga taga-Roma, 15, talatang 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nakasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Hallelujah. Pag-asa, nagkaroon tayo ng pag-asa, mga minamahal. Natuto tayo, tinuruan tayo ng mga lingkod ng mahal na Panginoon. Ating naunawaan ang salita ng Diyos. Ayon sa Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Naunawaan natin ang totoong salita ng Diyos sapagkat sila liningisan ng mahal na Panginoon. Kinasihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya ang kanilang pangangaral, ito'y nagbubunga ng kapangyarihan. Ito'y linalaki pa ng kapangyarihan. Hindi puro salita. 1 Corinthians 2:4 and 5 says, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Amen. Natin mahal na Panginoon. Dahil napakaraming magagaling na tao, both sides of the aisle, may mga apologetics, mga minamalang galing magpaliwanag,
maliligaw at maliligaw tayo. Napakatatalino, hindi natin maabot yung kanilang katalinuhan, mga minamahal. Pero ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng pangunawa, ang banal na Espiritu Santo. Amen. Siya nagpaunawa sa atin, kaya naman tayo narito. For the last 50 years ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, narito tayo, pinag-iingatan ng mahal na Panginoon, ginagabayan ng mahal na Panginoon, tayo tinutugon sa ating mga panalangin. Amen. Hindi sayang ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tinutugon tayo na maglingkod sa Diyos, na matakot sa hindi na kanyang banal na kalooban, mga minamahal. Sa pagkayaan ng buong katungkulan ng tao. Ecclesiastes 12:13-14. Pakihanda po sa Tagalog. Let us hear the conclusion of the whole matter, for this is the whole duty of man. Fear God and His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Praise the Lord. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. We will be accountable the day of judgment. So, katungkulan natin maglingkod sa mahal na Panginoon, matakot sa Diyos. Saan tayo pupunta? Pinangaralan tayo ng mga lingkod ng mahal na Panginoon. Alam na natin ang ating gagawin, mga minamahal. Tayo'y magpapatuloy. Ang sabi pa, Deuteronomy 6:4 and 8, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Iisa lamang, mga minamahal. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Thou shalt teach them diligently unto thy children. Amen. And shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. Praise the Lord. Deuteronomy 6:4 and 8. Digin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at iyong buong lakas. At ang mga salita na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasaisain tungkol sa kanila, pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nakahiga, at pagka ikaw ay bumabangon, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Praise the Lord. Hallelujah. Yan ang aming nasaksihan sa ating mahal na pastor, sa ating beloved assistant pastor. Kanilang isinabuhay ang salita ng Diyos. Ipinangaral sa aming mga anak, mga minamahal, sa amin ang mga anak ng ating mahal na pastor. Sa mga kapatiran na tumanggap at naglingkod sa Diyos. Yun at yun ang pinag-uusapan, mga minamahal. Kaya kami, mga preachers, pag nagkikita-kita, mga minamahal, kahit sa mga probinsya, hindi matapos-tapos ang aming pag-uusap, ang aming pagbabahagi, pagpapatutuo sa kadakilaan ng Diyos, sa mga himalang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, sa banal na ministeryo ng ating mahal na Panginoon. Ganun katotoo, yun ang pinag-uusapan ng mga manggagawa, ng mga mangangaral, maging mga kapatiran, mga minamahal. Yun nangyari sa ating buhay na ginawa ng Diyos. Hallelujah. Naging totoong sinabi ng Biblia. The call to love God wholeheartedly and to pass down God's commandments to the next generation, making them a constant part of our daily life. Amen.
sa ating mga anak, anak ng ating mga anak, ating ipagsasabi, ating sasabihin sa kanila ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Bakit tayo narito at naglilingkod sa Diyos? Sapagkat ito ang ating buong katungkulan. Mamulat tayo ng buhay sa daigdig ay panandalian lamang. Hindi mahalaga ang bagay sa daigdig, ang mahalaga yung bagay na nasa kalangitan, amen. Ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang bagay sa daigdig ay temporal lamang, pansamantala lamang, mga minamahal. So, wala tayong may pagmamalaki sa mahal na Panginoon. We must keep God's word ever present in our lives, in our hearts, and our actions, mga minamahal. The command to love God and to love others is central to the teaching of the Bible. In the New Testament, Jesus highlights these commandments as the greatest and encompassing of all. Matthew 22:37 of the 40 in Tagalog. Kindly po pakihanda. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Praise the Lord. Sa aklat ni Mateo Kapitulo 22, mula versikulo 37 hanggang 40. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na kaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin mahal at Panginoon. So this teaching is the essence, hallelujah, of what it means to live a life pleasing to God. Loving God with our entire being is the foundation of our faith. Kaya hindi sobra ang ating paglilingkod sa Diyos. Kulang pa nga, mga minamahal. Ito'y nakasaad sa banal na kasulatan ng buong lakas mo. With all your might, serve the Lord God, amen. While loving neighbor reflects that faith in action, it is through these acts of love that we honor and fulfill the intentions of God's commandments. Ang ginawa ng mga lingkod ng Diyos sa Peace Mission sa Talibo, Hulusulu, ay hindi matatawaran, amen. It is the fulfillment of the commandments of Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal. Pumunta pala, Pastor, sunod dito, pwede mo nalangin. Yun ang ginawa ng kaibigan dito, nanalangin in their safety. Nanalangin, bantay, para magalaw ng masasamang loob. Ang ating mahal na Pastor pumunta sa masasamang loob upang ipakita sa tao na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen. At ang Diyos ay nagmamahal kanino man. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man. Kaya ang utos ng mahal na Panginoon, Mark 16:15 up to 18 and 20, and He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. My name, and this sign shall follow them that believe in my name, shall cast out devils. They shall shake with tongues. They shall take up serpents. And if they shall not hurt them, they shall shake hands sick, and they shall recover. Nangyari mga minamahal, amen. Nangyari sa atin. Hallelujah. Hindi kayang bulunan ng kamay ng Diyos ang ating himala. Ang himalang ating nasa minamahal. Kahit pagbali-balik na rin ang mundo. Ang sabi sa Biblia, tayo ng mga Kristyano na nakaranas nito, for to me to live is Christ and to die is gain.
pakinabang kung tayo'y mabuhay. Kung tayo'y mamatay, pakinabang pa rin. Amen. Sapagkat langit ang ating pupuntahan. Amen. Hallelujah. 20, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs. Yan ang nangyayari sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa Tagalog po, dito po sa Marcos, Kabanatang 16, talatang 15 hanggang 20. At sinabi niya sa kanila, magtaong kayo sa bukutan at inyong pangaral ng Ebanghelyo ng Kinapan. Ang sumasampalataya at mabaptismuhan ay madiligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsisinom sila ng mga bagay na makakamatay, sa naman parang hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na sila mga niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip siya nawa. Amen. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo pinagpalang lubos sapagkat tayo nakasumpong sa buong katotohanan na sabi ng Biblia, hindi natin pinili ang Diyos. Ang Diyos ang pumili sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang pumili sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang kanilang magiging supli. Hallelujah. Ang mga manggagawa na magiging mangangaral ng banal na iglesia ng Diyos. Ang bawat isang narito, tayo'y pinili ng ating mahal na Panginoon. But the Bible says, many are called, but few are chosen. Tayo pipiliin ng Diyos kung tayo magiging consistent sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo nadadala ng kanumang doktrina kaliwat kanan, mga minamahal. Ang doktrina na meron tayo ay linangisan ng Diyos. Ito'y tamang doktrina. Ito'y na tayo nasa buong katotohanan ng ating paglilingkod ay patungong langit. Amen. Hallelujah. 2 Peter 3:9 says, Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering towards, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. For all have sinned and come short of the glory of God. Kailangan natin humarap sa Diyos, humingi ng tawad sa Diyos, tayo magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Sino tayo para ibigin ang mahal na Panginoon? Lahat tayo mahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Imagine, si Apostol Pablo, he was Saul of Tarsus. Kanyang pinapersecute ang kawan ng Diyos. He condones the killings and tortures of the believers in the early Christian church, mga minamahal. But God called him to be an apostle. Hallelujah. Isang naging dakilang apostol, hallelujah, heroes of faith na nasa New Testament na hanggang ngayon gamit natin ang Biblia, ang mga ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, mga minamahal. Nagsasalita ang kanilang mga gawa hanggang sa mga oras na ito. 2,000 taon na nakakaraan ng sila ginamit ng Diyos. Kasama na ating mahal na Panginoong Jesucristo na nangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Nung sila'y nangamatay, mga minamahal, tumigil po ba ang iglesia ng Diyos? Hanggang ngayon, nagpapatuloy. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So tayo magpatuloy, mga minamahal. Ayaw na ng Diyos na may mapahama. Ni isa man sa atin, tayo magkaisa. Itaguyod ang banal na iglesia na mahal na Panginoon. Huwag natin kalimutan ang ating misyon na ipangaral ang salita ng Diyos. Magdala ng mga maraming kaluluwa. Ang mga kabataan nung unang panahon, mga minamahal, mga patotoo ng aking narinig nung isang gabi, mga minamahal, sa mga ating mga farm members na kabataan nung unang panahon, 1980s, 1990s,
napakasisipag sa paghahayo sa mga bus. Sa kalye sila'y nangangaral ng salita ng Diyos. Yan dapat ang ginagawa ng mga kabataan natin ngayon, mga minamahal. Mga choir members, youth choir, singles choir, finest choir members. Hindi natin iaasa sa ating mga magulang sa mga adults choir, mga minamahal. Maawa tayo. Tayo'y binuhay nila sa daigdig, mga minamahal. Ngayong retired na sila, tayo may trabaho na, mga minamahal. Hindi tayo titigil sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagbabahagi ng ating mga patotoo ng pagliligtas ng mga kaluluwa, mga minamahal. Hallelujah. That is our purpose. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahalan po ito. So, malapit na po tayo matapos, mga minamahal. God's purpose open. God's messengers are sent into difficult situations to bring a crucial message of repentance, hope, or salvation to people who may not otherwise hear it. Second demonstration of faith. The steadfastness and courage of these messengers serve as powerful testimonies of faith and conviction. They exemplify ultimate trust in God's plan, even unto death. Thirdly, expression of love. Such sacrifices highlight the profound love and commitment of God towards humanity. The messenger's willingness to face danger for the sake of others mirror God's pursuing love for His creation. Fourth, hope beyond this life. For believers, there exists hope beyond the present life, assuring that trials and sufferings are not the final word. Amen. In Romans 8:18, it states, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed unto us." Praise the Lord. Kindly take out it. Romans chapter 8, verse 18. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat may tumbas sa kalulatiyang mayayag sa atin. Sapagkat ang maningas na pamimitit ng buong nilalang ay naghihintay sa paghayag ng anak ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. So throughout history, there have been so many missionaries who faced persecution and even death for their faith and commitment to spreading the gospel. The book of Hebrews speaks of those who endured trials and persecutions, stating in others had trial, cruel mockings, and scourgings. Yea, moreover, of bonds and imprisonment. They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword. They wander about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented. Yan ang dinanas ng mga apostoles, ng mga lingkod ng Diyos ng unang panahon. Sila'y pinatay, mga minamahal. They were persecuted. Hindi lang sa salita, talagang hinahabol sila upang patayin, mga minamahal. Hebrews 11:36, up to 37 in Tagalog. Sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11, mula talatang 36. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagpabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na parot parito na may balat ng mga tupat kambing na mga salat ng bibigati tinatampalasanan na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako, ay pinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng
bukod sa atin. Praise the Lord. God bless you. So hindi ka taka-taka na gawin ng mahal na pastor, pasukin ang mga delikadong lugar upang ipangaral ang salita ng Diyos. Ito'y nasa banal na kasulatan. Hallelujah. The Bible says we're just passing through. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa mga bagay dito sa ibabaw ng daigdig. Hebrews 9:27 says, "For it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment." Nakatakda sa tao ang kamatayan. Hindi nakapagtataka na mawawala ang tao, amen. Sapagat hindi tayo immortal. Ang immortality doon sa dako ng langit. Yun ang pangako ng mahal na Panginoon, amen. Kung hindi pa magbabalik ang mahal na Panginoon, yan daw ang daranasin ng mga tao sa daigdig. Kung hindi pa magra-rapture, lahat daw mamamatay, mga minamahal. Ang sabi ng Ecclesiastes 3:20, all go unto one place. All are of the dust, and all turn to dust again. Amen. In Tagalog, kindly. Magkasunod pong basahin ng Ecclesiastes 3:20 in Tagalog and Ecclesiastes 5:15. As he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. Praise the Lord. Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 20. Lahat ay nagsiyaon sa isang dako. Lahat ay buhat sa labok. At lahat ay nanguwi sa labok. Uli. Ecclesiastes Kabanatang 5, talatang 15. Kung paanong siya'y lumabas sa bahay, bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli, na gaya ng siya'y dumating, at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Amen. Praise the Lord. Panatilihin natin yung verse dyan sa screen in Tagalog. Kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli, na gaya ng siya'y dumating at hindi magdadala. Take note, mga minamahal, hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Wala tayong madadala. Yung ating mga pinaghirapan ng ating buong buhay, yun yung, minsan yung mga kabataan, ito yung pangarap ko, maging successful, maging mayaman, makamtan lahat ng tagumpay sa ibabaw ng sanlibutan, makilala sa sanlibutan, maging tanyag. Yan ang pinagtatrabaho dito sa ibabaw ng sanlibutan ng karamihan ng tao. Sa kalsada na lang makikita mo unahan ng unahan, walang nagbibigayan. Naghaharian dito sa Pilipinas, mga minamahal. Maraming matatapa, kaya andun lahat sa loob ng Bilibid Prison. Walang pagtitimpi, walang pagpipigil. Sapagkat hindi nila alam na ang buhay ay panandalian lamang sa daigdig. Magbibigay sulit tayo sa Diyos. Nakikita ng Diyos ang bawat kilos natin, ang ating bawat galaw, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng magmalaki kahit kanino man sapagkat lahat tayo humihingi ng kahabagan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Mark 8:36-37 says, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Kagaya ng mahal na pastor, kanilang inibig ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Yun ang dapat na meron tayo, mga minamahal. Itinuro sa atin, ipinakita sa atin, hindi lang sa salita, nakita natin sa gawa. Hindi lang sa gawa, ito'y linakipan ng kapangyarihan ng Diyos. Sino ang nakinabang? Bawat isang narito nakinabang sa pangangaral ng totoong ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Mapalakpakan mo ang mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya ang karunungan daw ng sanlibutan ay kamangmangan sa harapan ng mahal na Panginoon. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness.
1 Corinthians 3:19. Hallelujah. Huwag natin kalilimutan sa ating pagtatrabaho, sa ating paghahanap buhay, sa ating pag-aaral. Huwag mong kalimutan ang Diyos. Unahin mo ang Diyos sa lahat, mga minamahal. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami ang nag-aaral, graduate, paglabas, pinatay, paglabas, na disgrasya. Ganun lang ba ang buhay? Pero pag Kristiyano ka, nandun ang gabay patnubay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Wala kang aalalahanin sa kinabukasan sapagkat alam mo, kasama mo ang mahal na Panginoon. So hindi lang daw tayo mabubuhay sa tinapay, sa ating mga pinaghihirapan, sa ating hanap buhay. Matthew 4:4 says, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Isang masigabong palakpak. Hallelujah. Nasa last verses na po tayo, mga minamahal. So we must be strong in the Lord. Hold fast the faith that we have. Hold on to eternal life. Ang buhay sa daigdig, panandalian, life is fleeting. Ito'y lumilipas, mga minamahal. Hebrews 10:23 says, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful." Totoo naman. God is faithful. He promises, amen. Ephesians 6:10 up to 18 says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girded about with truth, having on the breastplate of righteousness, and your faith shod with the preparation of the gospel of all, the shield of faith. With ye shall be able to quench all the fiery darts, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Pray always, amen. Pray in supplication in the Spirit, and watching during all perseverance and supplication for all saints. Praise the Lord. Kindly. Musicians and singers, kindly. Please. Efeso Kapitulo 6, versikulo 10. Tapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magagdiis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pagkikipagpaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamahan sa mga dakong kaitasan. Dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magkatagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo ng inyong mga pagbaywang ay may pikis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak sa paghanda sa ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang papatay ninyo sa lahat ng nagniningas na sulagi ng masama. At magsikuha na naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na isang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Praise the Lord. God bless you. Papalakpakan natin ating mahal ang Panginoon sa kanyang dakilang salita na naging buhay sa atin, mga minamahal. Lahat
ng ating nabasa na yan, ating naisasagawa sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Last Thursday, Bagyong Christine, ang lakas ng Bagyong Christine, mga minamahal. We were so blessed na puno yung grandstand na yan ng mga minamahal. Sa gitna ng dilubyo, sa gitna ng bagyo, nandun ang pananampalataya ng mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagpapatuloy sa paglingkod sa Diyos. Ang kalakasan namin, mga minamahal, na lalong magpatuloy, sa paglilingkod sa Diyos, tumayo, panalagawain ng mga Panginoon. Hallelujah. Talagang hindi naging sayang ang salita ng Diyos na sanalita ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng 1 Peter 3:8, finally be ye all of one mind, having passion one of another, love as brethren, be pitiful, maging maawain, be courteous, not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, amen. Knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit the blessing. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Amen. Let him eschew evil and do good. Let him seek peace and sue it. For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Huwag nawa tayo masumpungan na gumagawa ng di inaayon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Buhay ang Diyos na ating sinasamba. Ang napakarami namin nakaharap na tao, mga counseling, mga minamahal. May mga nagsisinungaling sa aming harapan. Ang sabi ng mahal na pastor, niniwalaan ka pa rin kita. Ya? Ang sabi ng Biblia, for where 2 or 3 are gathered in my name, they are mine in the midst of them. Kung winawalang galang mo ang presensya ng mahal na Panginoon, ikaw ay mananagaw sa harapan ng mahal na Panginoon. May nambastos sa aming pagtitipon, mga minamahal. Pinag-uusapan, inaayos ang problema. Binastos ang meeting. Siya kinuha ng mahal na Panginoon. Hindi biro ang ating paglilingkod sa Diyos. May nagsinungaling sa aming harap. It's not because of me. It's because of the Word of God, yung ating rene-represent ng ating beloved parents in the Lord. Sa counseling, nagsinungaling, mga minamahal. Sabi ko, parusahan ng Diyos na nagsisinungaling sa inyong isa sa inyong dalawa, mga minamahal. Isa lang sa inyo nagsasabi ng totoo. After a few months, siya kinuha ng mahal na Panginoon. Hindi biro ang kaligtasan. Hindi biro ang pagsasagawa natin ng banal na gawain ng mahal na Panginoon. Sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. At kung kasama mo ang mahal na Panginoon, the Bible says, if God be for us, who can be against us? Wala tayong katatakutan ng anumang demonyo. Diyos lang ang ating katatakutan, maging ang kamatayan, hindi mo katatakutan. Sapagkat yan ang nais ng mga lingkod ng Diyos. Yan ay pakinabang sapagkat hindi ka na matutukso ng kaaway, hindi ka na magkakasala sa kamatayan, kapiling mo ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat. At kung may mga baguhan na narito, kami nag-aanyaya sa inyo. Pumunta kayo dito sa harapan, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon ng buong puso niyo. Tanggapin ang mahal na Panginoon at isuko ang buhay sa ating Diyos sa dakila. Praise the Lord. Hallelujah.